Guys, samahan nyo ako ngayon magkabit ng Honda Civic EG Combo Switch. Hello guys! Welcome to another episode ng Bud TV. Andito tayo ngayon sa ating Hump Day Wednesday videos para samahan nyo ako na magkabit ng isang importanteng item dito sa ating Honda Civic EG8. So ano ba yung ikakabit natin? Ito yung tinatawag na one half ng ating tinatawag na combo switch. So ano ba yung sinasabi nilang combo switch? Ito yung switch na nakikita dun sa instrument sa dashboard natin sa Honda Civic EG na magkatabi. At ang function nun is yung fog light tsaka yung defogger switch. So, samahan nyo ako ngayon at ikabit natin itong ating one half ng ating combo switch sa ating Honda Civic EG. Before we start, huwag nyong kakalimutan to give this video a thumbs up. Comment down below for any questions, comments, or suggestions, and huwag nyong kakalimutan to subscribe to Bud TV if you haven't subscribed to the channel yet. And huwag nyong kakalimutan to click the bell icon to get notified on our future videos if hindi nyo pa nagagawa at para maging notified kayo sa lahat ng videos na i-upload natin dito sa Bud TV. Maraming salamat dun sa 1,700 plus subscribers natin dito sa channel. Thank you so much sa tulong nyo at tuloy-tuloy lang tayo sa paggagawa ng videos para sa kaalaman ng lahat at makapagbigay tayo ng awareness sa tamang pabubuo ng ating mga sasakyan. Okay, tara! Gawin na natin to. Bigyan ko kayo ng step-by-step video para makita natin kung paano ikabit at i-install ang ating combo switch sa ating Honda Civic EG. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa loob ng ating Honda Civic EG. Ito yung sinasabi natin na combo switch. So, ngayon para maluwagan ako at hindi ako mahirapan na baklasin at maggalaw-galaw dito sa ating instrument panel, tinanggal ko yung ating steering wheel. So, ito yung sinasabi ko na combo switch. Andito siya. Dito siya located. Ito yung area na yon. Okay? So, ito yung ating babaklasin. So, ang mga gamit na kailangan mo lang naman dito is isang Phillips screwdriver. At kung meron kang anong tawag dito? Pry tool na plastic. Medyo makakatulong to sa'yo para hindi magalusan ang iyong dashboard at hindi magkaroon ng gasgas. And lastly, kailangan mo rin as much as possible ng pamunas para maprotektahan din yung ibang panels ng iyong dashboard. So initially, dito ko muna tinutok yung ating camera para magkaroon kayo ng mas malapit na view para pag tinanggal natin siya, makikita nyo ng mabuti. Now, ito yung unang-una nating kailangan tanggalin. Ito yung tinatawag na cluster, okay? So, itong cluster na to, dalawa ang makikita mong naka-expose na screws. So, dito papasok yung ating Phillips screwdriver. So, first, what you wanna do is to loosen up the two screws that you have here para masimulan na natin. So natanggal na natin yung dalawang Phillips screw dito sa taas ng ating cluster. Next thing that we need to do is to remove the screws dito sa ating hazard switch. Merong isang screw ito dito sa loob, pero before mo siya matanggal, kailangan muna nating i-pry open itong hazard switch natin before natin makita yung isang screw na nahandon. And then after that, pag natanggal na natin yon, pwede na nating tanggalin dahan-dahan yung ating cluster para ma-expose yung internals and ma-push out natin yung ating combo switch dito sa dashboard. Okay, so let's go. What you need to do is gumamit ng pry tool. If wala kayong pry tool, siguro flat screw, tapos ibalot nyo na lang sa isang manipis na tela para hindi kayo magalusan dito sa ating dashboard. So try na natin buksan muna and check nyo kung paano ko gawin.
makikita nyo, natanggal na natin yung ating hazard switch. Na-pry na siya dito using our pry tool. And exposed na yung kanyang harness. So what we need to do is to remove yung harness muna dito sa ating switch para matanggal natin yung ating cluster. So try nating hugutin para matanggal. Yan. So lagay muna natin siya dyan sa loob. Huwag kayong mag-alala kasi pag tinanggal naman natin yung cluster, makikita nyo rin kagad yung harness at hindi mawawala yung inyong wiring connection. So ang next thing na kailangan nating tanggalin is, ayun nga, meron dito na isang screw pa para ma-loosen up natin itong cluster natin. So bubuksan na natin siya. Huwag kayong mag-alala, eto nahandito mismo. Nahandito mismo yung yung screw na kailangan yung tanggalin din. Ayan, nandyan lang siya. Makikita nyo siya kagad pagka natanggal nyo na yung inyong hazard switch. Just be careful not to drop the screw kasi mahirap pag nahulog at mahirap pagka umaalog-alog yung inyong kotse. So ito yon, nakuha ko na. Okay, so nakuha ko na siya. I-set aside muna natin. So ibig sabihin total of 3 na yung ating natatanggal na screws. Pwede na natin tanggalin yung ating cluster. Ngayon, ingat lang kayo kasi sensitive ito. Baka medyo bigatan nyo yung kamay nyo. Mabali siya, manipis lang siya guys. And meron siyang dalawang ngipin dito na nakaklip dito sa ating dash. So, sabi ko nga sa inyo, useful itong pry tool para matulungan kayo na iangat ng konti at mahila siya dahan-dahan palabas. Take note din, nakakabit pa din yung clock natin dito. So hindi nyo pwedeng biglain ang hila kasi matatanggal yung harness or yung pagkakakabit ng clock. Pero syempre, dahan-dahan pa rin. Okay, let's start. So, okay guys, natanggal na natin yung cluster. Tanggalin nyo muna yung harness ng ating clock para maibaba nyo yung ating cluster. And then we will go to the next step on how we remove yung ating combo switch dito sa ating Honda Civic EG. Okay, so yan, natanggal na natin yung cluster. I-set aside nyo muna, ingatan nyo para hindi siya mabali o mabasag kasi sensitive yan, mahirap pa naman humanap ng ganyang cluster. So ingat lang ng konti, okay? So next na part that we need to do is from here, matutulak nyo na yung switch. Ayan o, nag-pop out na siya. So ginamit ko lang yung dalawang daliri ko to pull out these two switches. Ayan. So, guys, kung nakikita nyo, etong aking defogger switch is hindi pa siya konektado. Meaning, wala pa siyang connection kasi etong aking Civic EG is 1994. And originally, this is not an ESI. Kasi lumabas lang ang defogger sa rear window natin, sa rear windshield ng 1995 models dito sa Pilipinas. So since this is a 94 model, wala akong feature na defogger. Okay, so hindi siya nakakonekta. Ang nakakonekta lang right now is yung ating fog lights, which was connected a few years back nung nag-install na ako ng aking EG fog lights. Alright, so natanggal na natin siya. Hilahin din muna natin yung harness at iwan muna natin dyan. Kung makikita nyo, the reason why I would like to change this
is because faded na siya. Ayan. Faded na siya yung aking defogger switch. Naninilaw and ang pangit tignan. So I decided to replace this with a new one, yung pinakita ko sa inyo kanina. Papakita ko sa inyo later yon na andito sa labas. I have to get it. And at the same time, ang defogger switch kasi is kailangan on and off din siya. Parang yung ating fog light switch. So pagka in-on mo yung fog light switch, magsi-switch on siya. Ayan, ganyan. Parang magsi-stay siya na ganyan. And pag in-off mo, mababalik siya sa normal. Ito kasi, yung aking defogger switch, yung lumang nakalagay sa akin, ayan o, bumabalik siya. Ibig sabihin, hindi na siya nag-on off. So, ibig sabihin, sira na siya. So, I need to have it replaced para if ever, di ba, in the future, magamit ko yung defogger, di ba, pwede ko siyang magamit. Ayan o. Nag-aano naman, may times naman na bumabalik siya, pero hindi eh. Wala eh. So, let's try to replace it. Now, meron tong dalawang divider. Para matanggal mo siya, meron dito na parang push clips on the side para mahila mo siya palabas doon sa divider na yon at para matanggal mo yung iyong defog. A few minutes na tanggal ko na rin siya dun sa mga locks niya and matatanggal na natin siya. Yan. Okay, so he is completely loose. Kukunin ko yung isa at ipapakita ko sa inyo, i-compare ko sa inyo yung luma tsaka dun sa bago na ating ikakabit na defogger switch. Okay, so ito yung divider na sinasabi ko sa inyo. Okay, so dito nilalagay yon and then ibabalik dito sa ating dashboard. Okay, so hold on, kukunin ko lang yung aking bago at ipapakita ko sa inyo, i-compare ko sa inyo yung luma tsaka yung bago nating switch. Okay, so eto na yung ating dalawang defogger switch. Kung makikita nyo yung difference, di ba? Ito yung luma, yung nasa kaliwang kamay ko, and this is the new one. Well, hindi naman siya new, pero ito yung bago kong nakuha, which is far more fresher dun sa aking luma. Diba? So yan. So that's also one of the reasons why gusto ko magpalit, dahil hindi siya kaaya-ayang tignan sa iyong mga mata. So ito yung ikakabit na nating switch, and we'll do it reverse way. Kung paano natin siya binaklas, ganun din yung gagawin natin sa ating pagkabit. Okay? So, panoorin nyo na lang kung paano, and then para makita natin yung finished product ng ating butingting. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there.
It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Okay guys, so dito nagtatapos yung ating episode for today, Hump Day Wednesday. Sana may natutunan kayo dun sa ating procedure. Marami kayong pwedeng gawin dun sa procedure na yon kasi nadali yun ng mga ibang procedures na pwede nyong gawin pagka halimbawa, kailangan nyo magpalit ng gauge, kailangan nyong tanggalin yung gauge nyo, kailangan nyo magpalit ng hazard switch, kailangan nyo magpalit ng or mag-upgrade ng clock or amber clock, and ayun nga, kailangan nyo magpalit or mag-upgrade din nung inyong combo switch. So, sana nagustuhan nyo yung ating episode for today. If you like it, give it a thumbs up. Comment down below for any questions, comments, or suggestions. At huwag nyong kakalimutan to subscribe to Bud TV if you haven't subscribed to the channel yet. And huwag nyo rin kakalimutan pala to click the bell icon to get notified on our future videos para updated kayo sa lahat ng videos na ni-upload natin dito sa ating channel. Guys, oo nga pala, shoutout pala kay Wenier ng Wen Vlogs. Maraming salamat sa shoutout mo. Salamat din at sumusuporta ka rin dito sa ating channel sa Bud TV, and more blessings to come. Congratulations sa mga subscribers at sa success ng iyong channel. Okay? So sana may natutunan ulit kayo. Maraming salamat at kung nakarating kayo dito sa point na ito, thank you so much for your support at sana may natutunan kayo for this video. Alright, stay safe, God bless everybody, and kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye!